topic of medium voltage and the splicing and termination is quite a long one. The full scale kasi nito before, way back siguro mga 3 years ago, 4 years ago, ginawa natin to din sa in VC with hands-on. So I was expecting sana kung nag-hybrid tayo ngayon, nakahanda po ako ng isang kit, no? Siguro next natin baka mga December, Gobrat, no? Pag may time tayo. Kahit konti lang Yes po. ang sa hybrid natin. Naghanda ko 'yan para sa inyo. Sabi nga ng Gobche, makakuha daw ako. Anyway, nakikita niyo na ba yung slides ko? Sir Rolf, pahirap ko lang ako, patulong lang ako, baka mawawala o naglalag. Yes po, sir. Okay naman po. Okay naman po ang audio nyo at saka yung inyong presentation. Okay, so ito na-craft, hindi namin i-craft to, no? So this is the medium voltage power cable and accessories. Kasi yung terminations and splicings natin belonging to this tinatawag natin solution. And ang risk management kasi dito medyo mahirap. Kasi it will fall down into the people who are signing and sealing the system. Unlike doon sa abroad, wherein a separate license is being asked from our terminator and jointer. So yun sa mga RME natin diyan, kung mag-abroad kayo at magiging jointer kayo or terminator, kung term natin, you have to take a separate exam for this one, both the written and the practical one. Sa Pilipinas, this is unfortunate kasi hindi siya regulated. So marami sa atin, kababayan, na they are practicing, they know how to do it, but they don't understand why they are doing it. So the why, no? Yung the science behind the termination today, yun po ang pasadahan natin. Medyo quick lang siya. We have only 1 hour, no? And 20 minutes to do that. Okay, so this presentation has been used and ang dami ng regional conferences sa mga media sa national. Same slides o deck of slides na saag natin. Para naman sa company ko, pakilala ko sandali yung 3M natin. Sino ba si 3M? This is a failed mining company, failure daw. No, kasi ang intentions when the 3M was established is to mine for a mineral. Unfortunately, the mineral they found out was different. So yung mineral na nakita nila, columbrum, is ginagamit ngayon natin o dinikit, no? We use an adhesive to dikit it into a film. So mineral, adhesive, and then the film. So sumatotal, ang sinasabi is we are the innovator of papel de liha. So different mineral, different adhesive, different film. Pag tinanggal mong mineral, ang may iwan, ang term natin dyan is adhesive na lang at saka yung film. Ang film is either papel, plastic, or any substrate na naiisip mo na material. So we call that one tapes. So as a 3M, a century-old company, 5 decades, 5 dekadang nakaraan, nagsimula ang 3M Philippines sa Manila Hotel. Ayan, nasa ilalim, black and white pa yun, no? Uso pa yata ang film talaga nun, black and white. Papalitan ko lang sandali yung pointer. Yan, pointer. Doon sa mga natin, baka may mga technician tayo. Oops. Mali. Ba't ganun? Babak tayo sa slides. Present there. Okay. So, okay pa ba, Ralph? Yes po, sir. Okay naman po. Wala pong maberya. Innovation company that started failed mining venture. Tama ba? Tama bang takbo ng slides natin? Apo. Yung who are we now? Who we are now. Okay. To date, si 3M. Okay? 3M is a multinational company, conglomerate siya. So we are one of the gauge sa US para malalaman ang takbo ng economy natin. Yan, ganun siya kalawak. And then the beauty of 3M, malagi niyo makikita yung tagline namin is a science applied to life. So we are investing around 6% of the total revenue ng 3M dyan. It's around mga 6 billion siguro. So kung meron man kayong mga young guns dyan, mga anak or pamangkin na
mahilig talaga sa science, research and development, then highly recommended namin yung company ng 3M. So we have a lot of investment on that. So paano ginagawa yon? So we have a technology platform. To date, we have 100,000 plus of patent belonging to 3M. Ganun siya kalami, no? So this platform, together with the insight of the customer. For example, itong walis tingting natin, o walis tambo kung tawagin natin. So, ang problem kasi nito, sa doon naglilinis ng bahay, nagkaroon to ng eyebrow later on. So, mahirap magwalis. So, the innovation is, or the challenge is to make the broom na straightforward para naman hindi mahirap magwalis. So, it's a Filipino innovations na ginawa natin. So together with the collaborative work ng mga tao namin, kasi multinational nga kami, we can derive science na ma-apply natin sa buhay. Ngayon, ang 3M is divided into 4 business group, the safety and industrial. Ito po yung grupo ko kung saan the electrical market division belong. So ang pinakasikat sa amin ngayon na division is yung nasa personal safety. From head to foot, nakikita nyo mga N95. Yan. So ang lalim ng science yan. And then for the transportation group naman, sikat to sa mga mahilig sa film. Yon, mga madidilim ng mga film. And then kung makikita nyo ngayon, yung mga latest ngayon ng mga electric car, pinapalo ng maso, hindi sumabog ang salamin. So we did a safety film for that. Sa healthcare naman, ang one of the innovation na very familiar tayo would be your stethoscope. So every time na pupunta ka sa hospital, we are the innovator of that stethoscope. Yan. Sa consumer, of course, familiar to sa may mga anak, no? Yung mga post-it natin. O yan, sa mga strategy meeting, ang daming post-it sa dinidikit natin sa wall. And then you would wonder, no? Bakit post-it nilalagay natin? So every time na dinikit-dikit natin, tinatanggal natin, hindi dumudumi yung wall natin. So the science involved on that is paano gagawin ng adhesive na didikit siya without transferring into the surface. So ang dami palang science. However, let's go to the electrical, wherein we are today. So ano yung innovations na contributions ni 3M? Marami. And first and foremost, we are the one who invented the electrical vinyl adhesive tape. So this is the EVAT. Kung tawagin natin sa Philippine National Standard natin, this is 79. This is the EVAT. So makikita mo yung parameters natin doon for the EVAT. So kaya ngayon sa industry, pag sinasabi mong electrical tape, siguro 90% they are referring to the plastic material or the vinyl tape kung tawagin natin. Okay? And then for this subject today, the silicone rubber as insulator for terminations. Bakit nga pala yung technology natin is migrating into a rubber? Precisely to be specific, it is a silicone rubber. Bakit nawawala yung mga porcelana natin o yung mga glasses natin? So mamaya papasadahan natin yung the why. Okay? So we are the innovator of this insulator. And then the beauty of the Philippine team. So meron kaming mga technical center. This is composed of mga laboratory na kung saan nandoon ang scientist natin or the applications engineer. Lucky enough, ang Pilipinas, okay, meron tayong tinatawag natin na technical center. So siguro next na ako natin kung lumuwang na, i-invite ko yung grupo ninyo sa Ralph, no? Masyal tayo doon. So you will see the science behind. So doon makakita ka, isang liquid material, non-conductive. Wow. Parang magic, no? Yes, sir. Parang magic. Non-conductive, pero liquid siya, ha? Yan. Maganda doon. And then, this was me before the pandemic. Yan, nakikita mo, meron tayong Bicol, meron tayong Taga Laguna. Laguna pang kinuha ko dito. And then, sa baba, Surigao. And the last, okay, face-to-face na nagawa natin is yung sa vegan. Medyo malaki yun eh. It's around 400 katao ang nag-attend doon. So, yan, katabi ko yung commander-in-chief ko. Yeah. So, sabi nga nila daw is, for every man's success, meron talagang mas powerful sa kanya. The lady behind.
So, for the contact person, this is me. Alam ko hindi natin matatapos to ng lahat na question. So, please take note of the email address and my number. You can drop me email. Kaya ngayon medyo nag 20 minutes ako bago ako nakapasok rito kasi may tumawag eh. Medyo malayo, Santa Cruz, Davao. Nagkaroon sila ng problema ng kwan. So we try to help them out in their kwan, yung power plant nila doon. Okay? Medium voltage. If you are going to recall yung system natin, from generation, transmission, distribution, until to makarating sa end users natin, di ba? The core ng engineering, electrical engineering, is to make that energy reliable and of course safety. And majority niyan is i-address natin is yung medium voltage. So kilometers of kilometer, yung chain na yan, ang haba niya ng mga kable, and the weakest point is the terminations at saka splice. Kaya nga, kung minsan tinatawag ni Sir June Lopez, sabi niya, bakit hindi regulated yan sa Pilipinas? Sabi ko, sir, hindi ko rin alam yan, sir. So we don't, as 3M, we are not lobbying any law on that. So what we do, together with the IIEE, mga officers behind, para sa mga member, malaking trabaho ang ginagawa nila, puro abono ang ginagawa niya, no? Oras at material. Just to help the members. Ganun yan. Okay? Sabado-linggo, nagtatrabaho yan para sa mga members natin. So, saksing buhay to ako dyan. Okay? And medium voltage. When you talk about terminations and splicing. So, we have the IEEE as our standard. Guides natin yan para naman doon sa joint. It's a 404. Sa 48 naman, ito yung splice natin. So kung hindi ka kontento sa IEEE, meron tayong CNELIC, meron tayong European, the IEC, meron din tayong German. So ang daming standard na pinagbabasihan natin. And then, pag ayaw mo pa noon, dagdagan pa natin. Di ba? Meron mga IS, mga ANSI, and so on and so forth. Okay? So, dami tayong standard. Very, very specific. So if you are the designer, the end users, okay, na gusto mong very clear, no? Kasi engineering daw is an exact science, no? Hindi tayo magdidebate, yung contractor mo, yung end users mo. If you are going to request for a termination, please write it down na IEEE 48, no? So class 1, no? Class 1 termination, IEEE, period. I-discuss natin yan kasi majority ng trabaho natin nagfo-fall into this category. So kaya lang, kung minsan kasi pag hindi na-specify, kung magulang yung terminator mo, bibigyan ka ng class 3, no? So kung ikaw hindi mo rin nalaman kung ano yung class 1. So yun, magdidebate kayo. Sa class 1, termination, IEEE. Bakit natin continuously nagde-develop tayo? Okay, the advantage of the Filipino engineers, no? Na-experience ko na to. We can work sa iba-ibang standard. So, 2 decades, 20 years ago, ang haba na pala. I have a training in Singapore. Ang speaker namin, ang trainer namin was American personnel. So, ang topic niya is about UL. So after siguro mga 10 minutes yung discussion, mukhang disconnected yung audience. Only to find out na yung group lang pala namin nakaka-relate sa kanya. Kasi majority ng Southeast Asia natin is nasa matrix system sila. Okay? So strength na kaagad yan ng mga electrical engineer o mga engineer natin sa Pilipinas. Kaya nating patakbuhin ang system kahit ano pa yung standard, dugtong-dugtong, because we can have a cross-references and we have the practice to back on. So huwag tayong matatakot dun sa ASEAN. No? Pero dun sa mga bago naman, yung ASEAN kasi is bottom line dyan, yung mga professional pwede na mag-crossover. Pwede ka na mag-practice sa Southeast Asia. Okay? Pag ma-reach mo na yung level. And then for the management and for the people nasa taas ng ladder, okay, the underground system failures, take note, the number is 53% of the failure is from the joints. Nasa ilalim yon. So just imagine, 10 years from yun, yung pinirmahan mo nasa export processing zone, nasa ilalim ng underground system, mag-fail yon. 50% of that is coming from that joints.
Ito yung ang subject natin. So pag pinapaliwanag mo at hindi mo mapaliwanag, nako, malaking kanyan. So ang the root cause ng fault na yon is meron tayong mga 12% o 14% na kaya-kaya ng address natin. This is the workmanship. So risk reduction, no? RISK, reduction na kaagad. So ang laki na ma-reduce natin. 53, 14, so medyo malaki na yan. So, okay? If and only if meron akong slides na ayaw kong makaharap sa practice natin doon sa industry for the coming months, years, and so on and so forth, this is the slide. Okay? Yung accident, the repair cost is only the tip of the iceberg. But the consequential cost is napakalaki. Death, injuries. At itong bottom line natin is yung legal cost. So last year, meron akong kakilala dito sa Taguig, nag-umpisa na. So may legal battle sila. Okay? Bakit? Nag-outage. And then sabi ng claimant o yung complainer na dahil daw nag-fail ang system dahil daw doon sa trabaho ni engineer. Okay? Ayan, siyempre si attorney, sasaluin yan. Masaya si attorney yan. Sabihin ko sa iyo, lahat na savings mo na pinag-iipon-ipon mo, nako, huhukayin mo pag dumating ang panahon na ito. So, huwag mong sagarin ang Pilipino kasi paparating na to. Okay? Consequential cost. Para siyang icebergs. Ano ba yung kwento ng icebergs? Kwento kasi ng icebergs na yan, nang nagawa nila yung Titanic na yon at binansagan nila na unsinkable. Okay, sabi ng timon ng seaman, Kapitan, may yelo tayong nasa harap. Sabi ng kapitan, banggain mo, yelo lang yan eh. So binangga ng Titanic ang yelo. So lumubog siya after 2 hours. The unsinkable boat na sinatawag nila. So yun po ang nagsisimula ang pag-study ng iceberg. Yun pala ang icebergs, ang laki pala ng yelo nasa ilalim. Okay? Ang nakikita mo lang, yung repair cost is napakaliit. Yung repair, madali lang yan. So paghandaan mo yung consequential cost mo. So iwasan natin talaga yan. So with the IIEE, tinutulungan tayo ma-equip into our knowledge. So this is a typical example, result after 10 years ng installation, partial discharge. Ayun. So on average, no, the study shows na siguro mga medium-sized na mga negosyo ngayon is around 2 million pesos per day ang nawawala pag nagkaroon ka ng power outage. So kung ikaw yung nagsa-sign and seal nun, nako, i-charge ka kaya o kaya sampahan ka ng kaso. 2 million, engineer, nawawala sa akin dahil nag-failure yung kwan mo, yung system mo. Ang hirap, no? Ang hirap. So let's study the accessories, no? Kasi ito yung accessories na ginagamit natin for splicing and termination. Okay? During the first UPEP, nandoon ako, nakisaw-saw ako doon. Meron pang face-to-face. So one of the guy doon, sabi niya, pang technician daw to. Ngayon, ang tinanong ko, sir, pag may termination ka, ano normally yung favorite mo na stress control ginagamit? Nako, sa awa ng Diyos, nabakante si Kuya. I'm hoping dahil lasing na kami noon o ano. Okay, so wag nilang kuhan. Malaking impact nito. Lalo na hindi regulated sa Pilipinas. So let's review yung component ng isang power cable. If you don't know the component of this one, I don't think you can manage, okay? Or you can supervise or execute yung terminations o splicing. So basic lang, conductor. Pag nag-uusap tayo dito, amperahe pinag-usapan natin. So may sukat tayo dyan, no? Mga kc mil, mm, or whatever. Conductor, amperahe. Conductor shield. Ano to? So this is the component in between the insulation mo at saka conductor. So ibig sabihin, hindi siya conductor, hindi siya insulation. This is normally a semi-conductive material. Ang laki ng rule na ito sa kinagampanan doon sa power cable. Kasi alam naman natin, yung dielectric strength ng air natin, ayan, sumasabog yan at 2.5 kV per mil. Yan.
Review natin konti, no? So kung nasusunog ang hangin at that level, ibig sabihin, wala ka ng 4160, that is a 5 kV na level. Kasi nasusunog pa lang, at 2 kV pa lang, nagsisimula na maglalaro ng apoy. How much more kung ang medium na? Kung wala tong semicon, wala po tayong insulated na power cable. So paano nagawa yan? Nagawa yan. So dahil kay Mr. Faraday. So nagre-research siya na pwede palang mag-inject. Kaya lang isi-shield natin yon, no? Using the Faraday cage na Curie. So this is the Curie of the Faraday's cage. Take note, semiconducting material ng kable, ang function is the Faraday's cage. Ano yung Faraday's cage? Ito po yung science na kung saan nagpiprevent ng ionization or the breakdown of the air na na-entrap dito sa kable natin. So dalawa lang lagi. Itong semicon na to at saka ito. So now, the next is the insulation. Yung material ng insulation, when we are talking about insulation, primary insulation, we are talking about voltage. Kasi ang trabaho nito, ang main job nito is to contain the voltage. Kung makapal ang insulation mo, normal na makapal din yung pressure na kaya niyang i-handle o makapal yung voltahe. So analogy natin, pressure, voltahe. So okay? So pinaka-importante ito. Kasi kung pumili ka ng termination, ito po ang lagi naming tinatanong. Okay? Unlucky, mga 70% ng mga engineers natin, ng registered master electrician natin, ang binibigay nila is yung outer diameter ng kable. Kung babasahin natin kasi yung PDF o product data sheets ng lahat na kable, hindi mo makikita kaagad ang OD ng insulation mo. So, number 1 ngayon na sikat, quote-unquote, number 1 na sikat. Pangalawa sa pinaka-number 1. No? Pangalawa sa pinakasikat na insulative material is yung plastic material. We call it the XLPE. It's a PE-based material. Plastic type siya, so meron pang mga raming insulative material, meron pa tayong mga rubber. So pag sinasabing, sir, bigyan mo kami ng OD, outer diameter nito, ng insulation mo, ito po ang hinihingi natin. Because this is the final determining point kung saan makapili ka ng tamang terminations at saka splice. Okay? So, hindi mo makikita kagad sa PDF. Nandoon yung number. Kaya lang gagamit tayo ng konting algebra doon. Kasi normally, ang binibigay nila dito is yung in terms of thickness niya. So, kung mayroon kang caliper, mas maganda, lalo na pag digital. Paborito naming may edad na kasi hindi na mababasa. So, okay. Then, the next component is the insulation shield. Lagi, ang semicon at saka metallic shield, magkasama yan. Ang trabaho ng dalawang to is, ito, alam na ko na yan, Faraday's cage. Yung metallic, sir, para ma-maintain niya yung field, yung equipotential field nito sa gitna lagi. Kaya ito nakaikot. So, hindi lang tong wire, meron din tayong tape. And then, of course, ang pang-lima natin na component is jacket. So, tandaan nyo yan. Kasi hindi nyo magagamit yung termination mo, saka splicing mo, kit mo, kahit gano'n pa ka-high-tech yan, kung hindi natin alam yung basic component na to. Okay? Ang jacket, napakasimple ng trabaho niyan. Protektahan itong apat na to. Okay? So pag na-recall mo, ang apat na yan, ang main function is to address the electrical parameters of the system. Ang jacket is protektahan niya yung apat. So more of poprotektahan siya. Saan poprotektahan, sir? Sa moisture at saka sa mechanical. Okay? Kaya pag naghihila ka, ang unang napupunit yung jacket. So sinasakripisyo ng jacket para maprotektahan yung apat na component na yon. So kung maghihila tayo at napupunit na yan, ang jacket, i-repair nyo pag napunit. No? Kasi in due time, papasok yung moisture. So, a couple of weeks ago, meron kaming kinonduct na ganito din sa Bicol naman. It was a geothermal plant. No? So, 1.7 kilometer. Lahat may moisture. Puzzle, no? Puzzling. So, hinanap. So, may along the line, may jacket siya. It's only a 10-year-old kable. So, para doon sa mga end user
no? Lalo na yun sa maintenance, repair operations ng mga engineer. I'll tell you, yung project guys natin o project team natin, pagkatapos ng 2 years, no, yung relevance nila ng trabaho nila, sasaluin mo lahat na consequences dito. So may imagine mo kung na-involved ka sa maintenance, repair operation na isang planta, lahat na sakit ng ulo, tatanggapin mo. Unfortunately, yung mga sakit nito, okay, sa termination sa supplies, lumalabas after 2 years din. Yan. So, yun ang babantayan mo naman. So, sisingilin mong contractor, sir, tapos ng warranty ko dyan. Ang project team mo, hindi, tapos na kami dyan. Pinasak na namin sa'yo yan. 3 years na ago na yan. So, yun po ang masakit na katotohanan. Okay? So, take note of the components and let's proceed to the other terminations. Ano ba yung terminations natin na saan natin nakikita? So transformers, electrical motor, and so on and so forth, lagi nakikita natin yan. Okay? So, class 1, IEEE terminations. Meron po kayong 3 trabaho na isusupervise at ino-note ninyo. Kung ito po yung trabaho ninyo, ito yung tatandaan natin. Electrical stress control. Anong electrical stress control ang ginamit mo to address the electrical stress ng system natin? Anong tracking protections ang ginamit mo? At anong klaseng seal ang ginamit mo? So pipili ka lang, no? Pipili ka lang kung anong gagawin yon. So isa-isahin natin yan. So these are the top 3 main component for every terminations akasa splicing. Ngayon, kung may sasabi, sir, 20 years na akong na-terminator, tanungin mo si kuya, anong stress control ginagamit no? Ngayon, kung hindi masasagot niyan, nako, mag-isip-isip ka. I'll tell you, baka marunong lang siyang gumawa, pero hindi niya naintindihan the science bakit niya ginagawa, which is really critical doon sa engineering side natin. Kaya nga tayo nag-aaral muna ng 5 taon bago tayo nag-practice. Okay, so electrical stress. Nang ni-remove, okay? Nang ni-remove mo yung screen, okay? Yung electrical discharge o potential natin na disturb. So nagkaroon kayo ng stress dito. Okay? So dito na portion, laging nasi-stress. So this is the voltage stress. So kung dumami yan, iinit. Sa field natin, laging mainit ang side na to. Okay? So dito sa picturistic, by the way, ni-remove ko si mga video para mabilis lang tayo. So nakikita nyo, yan. Iinit siya. So may mga discharges na yan. Kailan? 2.5, no? Yan. Kung sumobra yan, nako, sasabog na yan. So kaya, during PMS natin, every time na tayo umiikot, ito yung portion. Actually, hindi mo literal, hindi mo ito makikita kasi nakabalot na to ng termination. So ito yung portion na lagi yung bantayan. Kung meron siyang discolorations, uminit na siya, nako, nagsisimula ng fiesta. Okay? So, saan yan portion, sir? Ito yung semi-conducting screen at saka ang insulation mo nagkahiwalay. Okay? Bakit nagkahiwalay? Kasi during the cutback, puputulin mo yan. Diyan po ang portion na yan. Yun ang pinaka-critical. If and only if, bayaran mo ng 10,000 yung terminator mo, ito yung 9,000 na binabayaran mo, aalagaan yung portion na yan. Okay? Stress control. May 2 kang technology na pwedeng pagpipilian. It is a geometric or yung refractive control, or high K kung tawagin natin. So, ang intention lang ng stress control natin, this is the equipotential line natin, ihimay-himay natin. No? Hindi naman natin maibabalik yan sa normal. So, at least, no, nahimay-himay natin, hindi siya bumabalik. So, meron kang geometric at saka refractive. Ang geometric, medyo maugbok ang puwet niya. So, makikita mo, pag tumingin ka dun sa switchgear mo, medyo maugbok yung termination niya sa puwet, geometric stress control. Kung medyo sexy lang, diretso lang siya, so refractive ang ginamit niya. Okay? And this is in accordance to IEEE natin. Tracking. Maririnig mo dyan, ang tracking. Okay? Sir, ano yung tracking? Tracking, dito yung may gulong. So the tracking is just a plain and simple na sisira na yung electrical insulation mo. Bakit nasisira? Kasi nagkaroon na ng dumi, contaminated. Mayroon siyang moisture. Of course naman, meron talaga dagang voltahe yan. Not unless nag-terminate ka, tinabi mo lang, hindi mo ginamit. So in the presence of this, masisira talaga to yung insulative material mo. Kaya during PMS natin, punas-punasan nyo yan. No? May panglinis tayo dyan. Take note, yung panglinis natin, dapat mga lint-free.
na pampunas. Huwag kayong bumili doon yung tag 2 pesos and 50 centavos na pampunas. Dapat laging lint-free. Ano ba yung lint-free, sir? Yung walang himolmol na naiwan. So kung straight to, normally dito may na yan. Kasi ito yung stress point niya, di ba? Maalala nyo, ito yung portion kung nagkahiwalay, yung shield natin, insulation shield, at saka yung primary insulation mo. So, lagi dito. Yan. Majority dyan nagsisimula. Okay, bakit? Okay, ganito yan. Power up. Normal, ang energy natin magli-leak, no? Zero dito sa baba, live ka sa taas, gagapang yan. So this is now the creepage distance. So one of the purpose ng mga payong-payong na to, this is the skirt. Para pag umulan, meron kang wet band, dry band. Wet band, dry band. Alam naman natin na yung surface resistance, kung nabasa yan, medyo nare-reduce. So kaya itong payong, purpose talaga, literal, no? Bapayungan niya yan. So basa dito, ito naman dry. Okay? Kaya nang pumunta kami ni Govje sa Kasipres Alan sa sa lugar ni Palawan. Yan. Pagbaba mo ng airport, sakay ka ng tricycle, nasa tabi ng daan, maraming nakabaliktad na payong. Gumagana? Yes, gumagana. Kasi ang electrical naman, masyadong sigurista to eh. Kaya lahat mga asawa natin magaganda. Naniniguro tayo lagi. Okay, nakabaliktad. Gumagana naman siya. Pero, ang sinasabi nga natin, that is improper way of doing things. Okay? So, after ng seminar namin, nakatatlong batch kami doon. So, wala nang aamin kung sino ang nag-supervise ng terminations. Kasi, baliktad siya, sahog ang ulan. Okay? Na-default. Ang design niya, nag-design siya ng wet band at dry band. At the end of the day, hindi naman niya ginamit. So, how to control yung tracking, yung pagkakasira ng insulation natin. Okay? Yung isa sa mga way of decreasing this one, nilagyan niya ng skirt. Para yung live mo, papunta dito, is mahaba ang biyahe. Okay? Mahabang biyahe. Kasi kung diretso yan, mabilis. Pero ito, pabako-bako. So, pina-increase niya yung creepage distance. Of course, yung material itself. Okay? May mga material talaga na mas maganda ang track resistance niya. Okay? Dati, yung porcelana, yan, nawawala na. EPDM, polyethylene EVA, ito yung material na ginagamit natin sa heat shrink natin. Ito naman yung rubber. So yan, pipili ka na lang dyan kung saan ka masaya. Okay? Then the third job that you need to note, seal. Kailangan yung termination mo, isi-seal mo sa taas at saka sa baba. Sa taas, alam na natin yan pag umulan. Yung sa baba, kasi yung sa baba, sir, gagapang yung moisture. And that is according to my teacher. Teacher ako nung elementary grade 3. Sabi ng biology, no, capillary effects, no. According to that capillary effect, yung moisture natin tend to travel, okay, because of the different surface tension. So, lalo na umulan, uminit, yan, dahan-dahan gagapang ang moisture hanggang makarating sa ilalim ng skirt. So, para hindi siya makagapang sa loob doon, nilalagyan mo yan ng seal. Meron kang silyo sa taas, meron silyo sa baba. Para hindi pumasok doon sa baba ang moisture. Kasi pag ang moisture, nakapasok yan, nako, sa ilalim ka na ng skirt, basa ang ilalim ng skirt, may mangyayari na hindi maganda. Okay? So, let's talk about the heat shrink technology. Tatlo lang naman, no? Tatlo lang. Pinagaan natin ang topic. Tatlo lang ang isipin mo. IEEE Class 1 terminations. Heat shrink technology ang napili ko, sir. So, gagamit ka ng stress control. Check. Stress control, gumamit siya. Uy, diretso. Okay? Diretso siya. So, this is high K technology. Gumamit siya ng init, kaya tinatawag ang technology na heat shrink. Saan manggagaling ang init? Doon sa blue torch, doon sa heat gun. Sir, wala akong Bluetooth, wala akong heat gun. Maghanap ka ng partner na mainit. Yan, tahawakan mo yan. Kaya mag-i-shrink siya. Okay? So, next to hanapin natin, silyo, sir. Okay, check. Meron siyang silyo sa taas, meron siyang silyo sa baba. This is for capillary effect. Okay.
examine mo. Di ba? Examine mo yung mga terminator mo na matatagal na. Brad, ba't mo nilagyan ng silyo sa baba? Sa taas lang naman ang ulan. Yan. Pag hindi niya masagot yon, nako. Isip-isip. And then, the insulation. Okay? Insulation, ang technique nito, by the way, sa gitnang init, papunta sa labas, gitna palabas, para hindi matatrap yung hangin. Ngayon, ang ginagawa kasi ng mga Terminator, yung mga bugoy, yung sabi niya, tutusok to ng needle. So, ingatan mo yon. Lulusot yan sa test mo. Pero hindi yan naabot ng 10 taon. Okay? Puputok yan. Kasi lumabas na yung hangin niya. So, ingatan nila yung mga bubbles sa loob. Bakit? Sir, ionization. Kailan? 2.5 kV. Okay? Ngayon, to increase the distance, the creepage distance, nilagyan pa nila ng skirt. Okay? One of the purpose of the skirt is to increase the distance, the creepage distance, and then yung para magkaroon ka ng wet band at saka dry band na portion. So, redundant. Check na siya. So, that is a class 1 termination. Silyo, insulator, at saka stress control. Okay? Cold string. Absent. Absent po ang heat. Kaya tinatawag siya na cold. Pero hindi mo kailangan ng yelo para mag-string siya. Malamig lang talaga siya. So, hihilain mo lang to. Itong wrap na to, mag-string na po siya. So, this is a cold string termination. Same procedure din yon. Lahat kompleto yan dapat sa loob. Okay? Ngayon, pipili ka ng insulator. Diretso na tayo. Ang number 1 ngayon na insulator na ginagamit natin is the silicone rubber. Bakit silicone rubber? Hydrophobic. Alam naman ng mga electrical guys, no? Lahat na sa practice, ayaw natin ng tubig. Kaya nung first year college ka, lagi kang mabango. Na? Papasok ka doon sa algebra mo na 3 beses naliligo bago pumunta ng school. Pero nang sa fifth year ka na, bihira ka nang maliligo. Nang nagre-review ka na, ayaw mo nang maligo. Di ba? Panay-review na lang ginawa. Hydrophobic. So, ayaw natin ng tubig. Okay? So, that is the characteristic of the silicon. So, this is a typical laboratory na ginawa namin sa 3M. Been done in the 3M to prove the characteristic of the silicon, okay, against the porcelain. Yung porcelana, nung una, hydrophobic siya. Okay, ganito siya, nagbo-balls up. Ganda ng word natin, balls up. So, maliit lang yung surface na nababasa. Okay, so tawag siya hydrophobic. But in due time, kasi meron tayong abrasion, no? Nakikis-kis. Bakit nakikis-kis? Meron tayong air, gumagalaw, and then meron kang buhangin, dust. So yun, this is the formula for abrasion. Nakikis-kis hanggang mawawala yung kintab. Yung kintab na yun ng porcelana or glasses, those act as a hydrophobic. So nagiging hydrophilic ang porcelain natin. For that very specific reason, makikita nyo, lalo na may mga ako natin, young engineers, na hindi na sila gumagamit ng porcelana at saka glass na insulator. Iniiwasan na. Pero doon sa mga kooperatiba, sa malalayong probinsya, may mga existing pa naman sila. So these are the things na ginagamit nating panahon. Okay? So ngayon kasi, rubber ang ginagamit nila. So, we have a laboratory. Pinasok sa makina, tamakbo ang makina 4 months, and then paglabas niyan, equivalent na 40 years. 40 years. So yung silicone rubber, it maintains, no? Does it maintain yung hydrophobicity siya? So after 40 years, kumulubot na siya, and it retains the hydrophobicity characteristic of the silicone. So this is the science, okay? So, ito po yung proof. That is the proof kung bakit nagmamigrate na tayo to a silicone insulator. Yung material itself. So, the material itself of the silicone is composed of silicon oxide. So, kung tatapusin yan ng UV, okay, kung tatamaan ng UV yan, maghiwalay man yung dalawa, okay, silicon saka oxygen pa rin siya. So, non-conductive. Unlike doon sa heat shrink natin, pag na-expose yan sa UV, naghiwalay, most of the material na ginagamit for heat shrink technology is yung carbon-based material. It's carbon-based material. So, kung maghiwalay ang carbon at saka carbon,
So ano to sa reality? Ito para siyang alikabok, no? Para siyang alikabok. And then, pag naghihiwalay yan, this is a good conductive material. So kung live ka sa taas, zero ka sa ground, gagapang siya, habang gumagapang, nagkaroon siya ng ayuda. So dumami siya, tumawag siya ng barkada. Okay? Ang unang signalis niyan, mag-hazing. No? Zzz. Ngayon, kung ayaw mo makinig, magpa-flash na over. Okay? Nagsiselfie na siya, kikidlat na. Wow! Ang ganda ng poste niya, sir. Bakit? Nagkikidlat-kidlat. Okay. Sisingilin na si kuya, nag-fail na yung system niya. So that is the science behind on that. So that for that very reason, the technology is migrating into a rubber type material. Hydrophobicity, UV resistance. Okay? Inherent sa silicone rubber. So kahit anong brand, pag yun ang material niya, so meron tayong walang skirt, meron tayong pang 3 conductor, meron tayong pang single conductor. Doon naman sa project management guy, please take note of this, no? Pag 3-core siya, aswerte yun nasa industrial kasi well exposed siya sa multi-cable. Doon sa mga ang exposure, ang expertise is nasa commercial, bihirang-bihira to sa na-encounter. So laging nakikilimutan itong breakout boot. So make it sure kasi sayang naman yung forma mo sa taas, pagdating sa baba, wala kang breakout boot. So, hindi mo protected ang loob niyan. So, ito lang yung reminder ng slides ko. Kasi may isang malaking project dyan. Actually, pangalawa na ngayon. Laging kinakalimutan nila ito. Malaking kanyan, malaking dagok sa project. Kasi hindi nakastock file ang mga distributor nito. Kasi bihira siya mabibili. Okay? So, reminder lang. So, for the cold string termination, the same thing ang hanapin mo. Sir, stress control. Okay? Sir, meron siyang insulator. Anong insulator? Silicone rubber. Okay? And then, meron siyang mastic tip to seal sa taas, saka sa baba. And this one for capillary effects. Okay, paano ginagawa? By the way, kung gusto niyo manood sa YouTube, maganda sa panoorin na siya ngayon kasi nga sabi nga ni yung isang sa Bicol namin na region. Kasi dati, pag nanonood siya, kinopya niya, so naputukan siya. So after ng IIEE, mas ma-appreciate mo ngayon yung YouTube mo. Mas maintindihan mo bakit ganun ang position. Hindi naman kompleto kasi yung nasa YouTube natin. No? So first, unwind. Itong portion na to, ito yung pinakamalinis. Kung ikaw ang supervisor nito, ikaw manager nito, sisilipin mo lang naman yan eh. Kasi normally, ayaw mo humawak yan eh. Una, dapat malinis na malinis ito. Yung cutback mo is exactly kung ano ang sinabi ng manufacturer. Okay? Sayang, ang attend mo dito kung hindi mo gagamitin yung sinabi natin dito. Kasi nangyari to sa taga-Bagyo nating kasamahan. After ng training, sinundan niya pa yun ang recommendation ng terminator niya. So, bumigay. Okay? So, plain and simple. Yung sukat ng bawat company, ang sukat ng bawat brand, magkakaiba. So, wala siyang one for all or for one na sukat. So, siya, proprietary. Ibig sabihin, unique sa bawat brand, unique sa bawat kumpanya. So, wag niyong bawal ang kopyahan dito. Okay? Bawal. So, napakadali lang naman to. Common sense lang. Itatabi mo ang roller mo dyan para sa documentation mo. This is the ISO 4.22 no? Sa operation na natin. So, kung sino yung practitioner ng safety mo sa docs mo is 4.22 siya sa ISO. So, pwede mo siyang ganun documentation bago mo ilalagay yung terminations. Kasi the moment nalagay mo yan, nahila mo na, ganito na yon, never mo siyang makikita. So forever na silang dalawang nakatago doon. Bibigay na lang yan pag nasira or mali ang trabaho. Take note, papasayan sa majority ng test procedures. Not unless malaki yung variance natin. Kasi kung masyadong malaking variance mo, edi pag energize mo, Merry Christmas na kaagad. Okay? So, insulation video, laktawan na lang natin yan. So, termination can be done until 72.5 kV. Technology, kayang-kaya hanggang ganon. Pag lumagpas ka dyan, iba na ng technology ang ginagamit sa doon. Okay? Pero ba, principle still stands.
Dito sa QT3, there are only 3 companies in the entire Philippines na gumagamit ng QT3 terminations. Unlike doon sa iniisa-isa mong lagay mo yung tatlo, lagay mong insulator, stress control, isa at mastic, isa-isa. In this technology, 3-in-1 na kaagad. Paglagay mo nitong termination mo, yung mastic, yung stress control mo, insulator mo, automatic, nandoon na kaagad. Ang bilis ng trabaho, mababa ang risk ng trabaho mo. So you have lowered. So may imagine mo that is 14% na ni-reduce mo using this one technology. Okay? So same procedure, ito na, preparation, unwind the core, and then ready ka na, maningil ka na kung magkano ang singil mo. Okay? Sandali lang siya. So sa US, normally ito nang ginagamit nila. Sa Philippines, 3 company pa lang ang gumagamit. For the boss, yeah. Boss, kuwan ako we are using the word RISK, risk management. It's lower. Okay? So, Q3 determinations, the science still holds to. So, makikita mo, alam mo na oxide, 3H2O. So, wala kang nakikitang dyan, carbon. So, kung mag-degrade man yan, walang carbon. So, maganda ang track resistance niyan. Okay? Medyo mahirap na science, ano? So, comparing the generation 2, which we call it the QT2. Ang QT2 kasi, parang combining the procedures na dalawa. Okay? Ang QT3, isang procedures ka na lang, diretso na kaagad. But ang result, take note, no? Ang result niya, super laki. 55 hours, okay? At this one is 240. Ang layo talaga niya. So, ayun. Kung ako na sa maintenance, ito talagang i-request ko lagi para hayahayang buhay ko. Kasi alam ko naman yung mga taga-maintenance, repair, operation, engineering. Anytime, any day, laging tinatawag. Kung kailan holiday, saka ka magre-report. Kawawa. So, para ma-reduce mo naman yung ganong kuan mo, kumuha ka na ng magandang component. Okay? So, ma-imagine mo, after 5 years, takbo ka ng takbo. So, the installation video. Here we come. One of the most important na slides natin. Okay, isa to sa pinaka-important. Hopefully nakikita nyo, no? So pag nandito, meron kang logs. Ito makikita nyo to. Kung i-request nyo sa akin, papadalahan ko kayo. So this is the detailed procedures at saka yung laman ng kit natin. Pero ang i-highlights natin dito, for example, meron akong 15 kV 2-aught na kable, and then ang insulation diameter ko is 20 mm. Okay, 20 mm. So 15 kV, papasok lang ako dito. 100 or 133 siya. So pasok siya, no? So ang 2-aught, hahanapin mo lang kung nasaan siya dito pumasok, and then you can choose the kit number. Okay? So the rule of thumb, ang rule of thumb natin, may upper limit, may lower limit siyang natin, insulation OD. So dapat itong 20 mm is in between the lower and the upper limit natin. That is the golden rule. What if nasa gilid masyado, sir? Okay? Okay lang siya. Okay lang sa gamitin, no? Lalo na pag existing. Ang alagaan mo na lang yung skill ng gagawa. Kasi kung nasa gilid na gilid siya, for example, this one, 21.3, okay? So, ibig sabihin, konting kuan lang ng skills ko, hindi ko na magagamit yung 5633 ko. Kung pinilit mo yan, okay, lalabas na maganda, pero puputok yan. Okay? Puputok yan. Okay lang kung pumutik ka agad, hindi yan puputok ka agad. Okay? Baka masingil mo pa yung warranty mo. Wag na naman. Okay. Anyway, hindi naman ganyan ang mindset natin. The high K, it's very good one. Bakit nagma-migrate from the geometric into high K stress control? 22% improvement yan, no? So, dito, shear bolt. The next component na aalagaan natin. Pag we observe, no, sa field natin, pag aluminum, pag copper, magkaiba yon. Pero ang pinaka-importante yung crimping die. So, ang crimping die nila, dapat pang-aluminum, pang-aluminum. Ang copper, pang-copper. So, seating, ganito yan. Pakita natin. Same size, 500 MCM. Ang isa aluminum, isa copper. So, nakita mo, ang size nila magkaiba. Tingnan mo yung ang kuan natin, crimping die natin, magkaiba ang sukat. So, hindi proper pag yung pinagbaliktad mo. Okay?
Sir, sandali lang 2 minutes lang. Uubo lang ako. Inom lang ako tubig. Okay lang po, sir. Take your time po. So, if ever po may mga katanungan tayo sa webinar o magkakaroon po tayo mamaya ng question and answer portion. So, ano po muna, hold nyo muna ang inyong mga katanungan para po mamaya masagot agad lahat ni Sir Marlo po. Thank you po. Okay, pag nasabugan yan, normally meron tayong mga postmortem analysis, no? So, pwede naman nating pagtulungan yan for the sake of education. Sir Marlo, sumabog. Anong brand? Sir, iba. Okay lang. So, ikaw, kami, and then the Terminator. Maupo tayo, himay-himayin natin for the sake of education. Okay? Para ma-improve natin yung workmanship ng tao natin, ma-improve din natin yung management natin. So mag-i-exchange lang tayo ng ideas. Ano ba yung probable cause? Bakit nag-failure? Okay? So 75%, sir, nasa tools. Mali yung crimping die ang ginamit. Lalo na ngayon, in the advent of the aluminum. Naku, majority ng mga crimping die natin pang copper. Yan. Babayad ka lang din mahal eh. Mali pa yung ginamit niyang tool. Bumayad ka naman. Okay? It is your responsibility. Magkaiba-iba yung copper at saka aluminum crimping die. Okay? Even doon sa Meralco, we try to highlight this one kasi we observe yung mga contractor nila kung minsan ganun. Okay? Very good. Cable splice. So, meron ba tayong mga questions about terminations before we proceed for the splicing? Sir Lord, meron ba tayong questions? So, as of now, sir, wala pa po akong na-monitor dito sa comment section. So, in-announce ko din po kanina na if ever po meron pong possible questions, ay i-hold natin at meron po mamayang question and answer portion after po ng inyong lahat ng presentation. Yan. Baka sa audience natin may mga kasamahan tayo din na experience na sa terminations. Yan. Sige, kukuha tayo ng 3 pangalan, sir. Yes, tapos, sir. hadda natin ng giveaways. Yes, Bibigay sir. ko lang kay Sir Ryan. Okay po, sir. At Malapit lang naman Batangas, sir eh. So, mga next week ihatid ko. Bibigyan natin ng electrical tape. Yung tape na yon, yun ang pinagsimulan, no? The first electrical vinyl adhesive tape sa buong mundo. We call that one the Scotch 33. Yun ang brand natin. Yan. Yan ang origin. Sige, sinong may experience dyan? Ito lang KB. Tapos inonote na lang ni Sir Ralph. Tapos ibibigay ko kay Sir Ryan o kay Ralph ay yung electrical tape natin. I-claim nyo na lang sa kanya. Ha? Opo, sir. So, okay. Sino dyan? Sino po sa ating attendees ang may experience po sa termination? So, willing po makipag-cooperate si ating speaker sa inyong mga concerns or katanungan if ever meron. Meron po ba dyan sa ating mga attendees? Lagay na. First 3 lang, sir, ha? Meron daw pong giveaway si Sir Marlo. Meron ba sumulat? Para makapag-bigayin tayo ng ideas kung ano mga naging experience at ano pong mga pwede pa nating matutunan. Okay. So, maganda yung tape na yon. You cannot see that tape sa mga Ace Hardware. You cannot see that one. It's a premium tape. No? Top of the line na electrical vinyl adhesive tape. Okay, type nyo na lang kung sino, tapos inonote na lang ni Sir Ralph, no? Okay po, sir. Top 3 lang, sir, ha? Okay po, sir. Siguro babasahin natin sinong top 3. Baka sabihin nila, kangaroo court tayo. Sige, sir. At aking po take note dyan. Okay, splicing. Let's proceed to the splicing. The same principle, nakikita nyo ulit, hina-highlights namin yung component. Bakit? Hindi lang to para sa atin. Hindi lang to para sa atin. Para din ninyo, okay, if and only if meron akong request, i-share nyo rin to sa mga technicians natin, sa mga electrician natin. Ito, napaka-basic to, pero malaking impact, di ba? Kasi kung meron kang kable, sir, XLPE, paano ko malalaman na itong XLPE na to is hanggang low voltage lang siya, hanggang 1 kV lang siya. So, tumbok mo na kagad. Semicon. Pag walang semicon, hindi mo pwedeng gamitin sa medium hanggang sa high voltage. Automatic yun. Bakit? Faraday's cage. Okay?
So the splice itself, if you are going to read this one, ang purpose mo lang is i-rebuild, no? Ibabalik mo lang sa dati. So kung ano yung component tinanggal mo, ibalik mo yung component na yun using the same material. Okay? Any deviation yan, mataas ang risk mo. Okay? So dalawa lang ang ina-address natin, electrical functions and the physical functions. Okay? So ganito po yung typical splice construction. Nandoon na naman ang stress control natin. Okay? Insulation natin. Nandoon. Tsaka yung mga seal natin. Yun at yun din yun. So in science, this is the science using the refractive index computations para na-solve yung stress control na yan. So medyo mahaba to. Huh? Mahaba yung science pala niyan. So these are the refractive stress control in comparison doon sa geometric na ginagamit natin. Okay? So ito naman yung imaging na ginamit natin para makikita talaga na ano ba yung stress, no? Mas mainit, mas mahal. So what are the technologies behind the splicing? Meron tayong tip, heat shrink, cold shrink, at saka push on. So kung pipili ka na lang kung anong technology ang gusto mo o saan ka komportable. Same principle ang hahanapin mo. For the tape, except for the tape, gusto ko to siyang i-highlights kasi para sa maintenance repair operations natin ng mga tao, mga kasamahan, kung ang nurses at saka doctors natin, meron siyang emergency kit. Pag binuksan mo yung emergency kit nila, makikita mo yung betadine. Sa time namin, Martayulit yan. Kaya yung tayo, mga practitioner, nasa people who are in the electrical field, laging meron kang semi-conducting tape, meron kang rubber splicing tape, at saka metallic shielding tape. Of course, presence lagi itong rubber at saka PVC. Itong dalawang tape kasi ito, majority o 90, kung hindi man 100%, nakikita mo lagi ito sa electrical room. Diba? Offices ng isang planta o ng isang electrician. Itaga mo, semiconductor tape, meron ka ba? Splicing tape, meron ka ba? O metallic shielding tape. So itong tatlo, ang hirap hanapin yan. Okay? Marami na rin gabi at saka madaling araw tumatawag sa amin just to look for this one. Okay? Yan, sa Santa Rosa, meron dyan, tumawag sa amin. Natigil ang planta. Okay? So kung kumpleto ka dyan, kaya mo patakbo ng planta mo. Motor lang naman yan 4160 lang ng motor mo. I-splice mo lang naman yun, bumigay. Kaya lang, wala kang material. Okay? Bakit metallic tape? Kasi universal yan. Kahit low voltage, kahit 69 hanggang 69 kV, kung kumpleto ka ng tape, ikot-ikotan mo lang yan, tapos ang trabaho, magagawa mo. Kasi you know now the function of the tape at saka yung component ng kable mo. Okay? That is the reason na highly we campaign. Emergency toolbox is nandito yung tatlo na yan. Heat shrink, same principle. Connector, crimping die. Bantayan mo. Okay? And then, mag-a-apply ka ng mga tube. Ang pag-iisipan mo lang, kahit parehong itim yan, hindi yan pareho ng material. Pag stress control, pang stress control, no? Pang insulative niya, pang insulative. Pag nagkabaliktad yan, disgrasya yan. So yun lang babantayan mo kung gusto mong silip-silipin. Okay? And then, shielding and the splice is complete. So sa cold shrink, so ang component na ito, yung second, third, saka fourth, nagiging isang body lang. Okay? So, hindi isa-isang nilalagay. Hindi kagaya ng heat shrink, isa-isang lagay. Itong 2, 3, and 4 na component all in one. So, pag hila mo siya, tapos ang trabaho. Ganito lang yan. Reconnect the conductor. Kaya pink to dahil rubber tape. Rubber na yan. Sa Pilipinas kasi hindi masyadong rubber. Okay? So, ito, hinila na siya, nag-string. So, 3-in-1 na kaagad to. So, hindi mo siya isa-isa nilalagay. Reshielding and then rejacketing. Cold shrink technology ang ginamit. Ang number one question, sir, pwede ba mabasa? So this picture is a real job, no? It's a real job nasa manhole. Ngayon, sa Pilipinas, ang manhole natin, lalo sa Metro Manila, nakakaiba kasi yung bago pa lang ako, kasi probinsyano ako. Yung baha natin dito, kulay itim. Kasi ang baha sa probinsya, kulay brown. Yan. So kakaiba yung baha sa Metro Manila. So ma-imagine mo, yan, kulay itim, naliligo yan, nalulunod yan, nasa ilalim kasi ng manhole yan. So definitely, pwede siyang gamitin sa baba.
Kaya nga underground eh. Not unless may mga definition na underground nasa taas, no? Okay? Na yun, sir, hindi ako komportable eh. E di, lagyan mo ng rubber tape, tsaka lagyan mo ng vinyl tape. Yan, redundant. Mas maganda, mas redundant, no? Redundant lang siya. So the installation, meron ka, same principle, may mga standard tayo, may mga cross-references tayo para mas malinaw pag nagtatrabaho tayo. Well documented, no? So connector and then that's it. I think we are done with the splicing and terminations. Okay? For those who would like to have a hands-on, bili lang kayo ng kit. Yan, medyo mahal yan. Pwede akong puntahan ko kayo and then we will have a hands-on. Ituturo natin. Mas exciting yon. Okay? So, Sir Ralph, I think this is my last slide and this is my contact number. You Yes, can sir. send an email at saka my number. So yes, sir. Yes, thank you very much. No, I think 2 minutes na lang. Okay lang po. So with that, we would like to thank our resource speaker, Sir Mario. Napakaganda po at napaka-brief po ng inyong discussion regarding termination and splicing. So, bukod po doon sa aming mga natutunan, nagkaroon din po kayo ng idea sa mismong company na 3M. So, marami nga po sa aming members at saka sa iba naming kakilala na interesado sa 3M. At yun nga, iniintay ko lang, sir, na may mag-confirm ng ating yung inyong binigay na freebies. So, para naman makatanggap ng freebies mula sa 3M. Kasi, oo nga naman, sayang yun. Oo, sir. Tanda ko kasi last time nung nag-ano po tayo, hands-on bago pa po pandemic dun sa La Corona. Kung di po oo, La Corona, tama. Opo. So, nabanggit po ng iba naming members doon na may mga binigay kayong libreng yung 3M na parang cloth na ganda sila. So, sabi ko, ngayon kasi webinar, so hindi ako makaka-request ng mga free. So, yan, sir, bibigyan natin sila. Or else, yan, sige, unahan na lang, you can, mukhang wala yata, sir, eh. Ayaw yata nila, eh. Take note, pag binili mo yung tape na yun, nasa 500 pesos din yun. Yun, sir. So, kung walang tumanggap, sir, sa akin yung bigay. Oo, mabigay ko na sa inyo kung walang man. So, let's count, 5 seconds? So, wala. Sige po, sir. Go ahead po. Okay, sige, let's count. 5, 4, 3, 2, and 1. Wala. Kung wala talaga, sir. Baka naman naka-off yung kanila. Chat box. Apo. And then anyhow, ipapadala ko na lang sa inyo, sir, yung tatlong yon, yung premium electrical tape natin. Nasa inyo na yun. Saka si Sir Ryan, yan, papadala ko na lang. Bahala ka na lang kayo mag-delegate yan. So with that, thank you very much for listening and I hope na we share and ang gusto lang namin that you also going to share that one to the people in the field. Yes, sir. Yes, sir. So, in behalf of NBC, we would like to thank you po, Sir Marlo, and para po may present ang aming certificate of recognition, allow nyo po ako mag-share screen and wait lang, sir. Share screen. Marlo. So, yan. General. Yes, sir. Every time na makinig ako kay Sir Marlo, may bago kami natututunan. Yes, sir. O nga po. Higit 20 webinar na yung Akala ko, sir, 17 kasi 17 chapter. Nadagdagan pa ba kayo o hindi na? Hindi po ulit nadadagdagan ng chapter. Yung last yung Romblo, no? Apo. Wait lang, sir. Ano ko lang yung aking... Yan. So, Sir Marlo, nakikita niyo po yung aking share screen na certificate of recognition. Yes, sir. Yes, yan, sir. Malinaw so, naman. To formally present po our certificate of recognition, allow me to read po na content. So, Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, Incorporated, Northern Batangas Chapter, present this certificate of recognition to Engineer Marlo G. Castor in sharing his valuable time and expertise as a resource speaker, which contributed immensely in the successful conduct of the webinar dubbed as
medium voltage cable splicing and termination, given this 13th day of November 2021 via Zoom meeting, signed by General P. Alday, 2021, and Vice President. So, sir, muli po, maraming salamat po sa inyong na-share na knowledge and ideas tungkol sa ano. And willing pa po kaming mag-conduct ng webinar, which is yung nasuggest nyo po na pwede po namin i-set up as hybrid ngayong new normal natin. Ibig sabihin ng hybrid, may ilang na pwedeng umattend ng actual para po doon sa inyong termination na actual na pwedeng ituro, and then tuloy pa rin po yung Zoom meeting. So, hayaan nyo po kaming mag-improve pa sa mga susunod na webinar, at sana po huwag kayong magsawang mag-contact sa amin, lalo sa Northern Batangas Chapter. Sige, Ralph, maraming salamat. By the way, Ralph, kung interesado kayo, may grupo kami na ang topic nila is more of fire protections. 'Di ba yung update natin ngayon, the law is pushing us na kailangan i-address mo yung in-between ng mga compartment natin. Lalagyan mo ng fire retardant. So we have that topic also. That is for fire protections. Let me know. Iko-connect kita doon. Ha? Yes, sir. At para naman po may iba pa rin tayong topic na pwedeng ma-discuss. Okay, thank you very much. Uy, may taga-Bukid doon, sir. Oo nga pala. Ikaw nga ba? So, sir, thank you very much. Apo, ask ko lang, saan po kayo naka-duty ngayon para naman po if ever tayo magkakakita, kahit ako po pumunta sa inyo to personally thank you po at maibigay yung certificate and yung token of appreciation po namin. Yeah. 3M ngayon, sir, is majority ng kwan ngayon namin. Wala pa kaming go signal to go back to the office. So, okay. Everyone is working from home. Okay po. So, sige, minsan, I'll send you my kwan. Text mo yung kwan mo, message, then I can send you SMS. Yes, sir. Mag-usap po tayo, sir. Thank you very much and have a good day. Election nyo ba ngayon? Or what? Hindi po. General membership meeting. So ano po, magkakaroon lang po kami ng ilang updates regarding sa